Hello, what's up guys? Welcome back to Good Vlog Production. I'm here, your boyfriend Motif. Giving you another video reaction video on this time about Pasig Laban Durugan 2 MZite versus 6 straight. I-like muna natin yan guys at subscribe muna tayo sa Pasig Laban Durugan. At maraming salamat sa mga dito pa nakatabi, nakaabang, walang sawa, nagtitiwala at sumusuporta at nakasubscribe. Kung bago lang kayo dito sa reaction video natin, huwag nakalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. At kung hindi nyo naman ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba, hindi natin natake mga paborito yung artist na dito na para sa facts, meaning at message. At kung may masabi man ako hindi maganda, kayo nang bahalang magpasensya. Ganun pa man, bago tayo mag-start, ito nga pala ay requested ni nasa na ba rito? Ito ay requested Lapok 2.0 Mission Boss Plan 6 versus MZite sa Taiwan. Yan. Talaga. Parang tayo dito. Baka meron pa rito eh. Si Curve Cabello MZite versus 6 straight body bag. Sabi yung ganun. Tingnan natin. Meron pa rito na nagpapa ano yan. Meron pa pala nagpapa-request ng Beatroom versus J-Vlog. Gagawin natin yan. So, yan. Lupit. Sino pa ba? Wala na yun. Ba? Marami pa to eh. Yan. Gawin natin to. Gawin natin guys para makarami tayo. Pero bago tayo magsabigay ko yung pedigree kami music producer in California, man audio engineer at the same time, ang master therapist sa NLP, master practitioner, applied psychologist, gawin natin guys para makarami tayo sa description. Hindi personal channel ko, gusto nyo marinig, kumanta o mag-rap, nandun lang nyo, maglalabas tayo ng maraming kanta doon. Maraming salamat guys, let's get to it. Tapusin niyo yung video and let's go. Boom. Hey, kape tayo guys, kape. Dito sa mga matira mo Silbing may hira ito Dito matira mayabang Matira mayabang Matira mayabang Matira mayabang Pasunin ka ba dito sa mga boss Bawal mo lang dito'y matitira'y mayabang Matira mayabang. Magbas na natin guys. Pasig Laban, Durugan 2, ang MZite versus 6 straight, ang huling battle sa araw na to. Palakpakan naman. Shoutouts nga pala, Barbecue sa Kalye, Collab Collection, Acrite Clothing, Q-Box Delivery, Aesthetic Clinic, AMC Production, Roy Boulevard. Sa kanan ko, VIP's Motos Battle League. Alala ka? Yo, MZite nga pala. Gusto ko pasalamatan lahat ng mga tayo dito sa Taiwan. Siyempre, palapakan niyo yung mga sarili niyo. Siyempre, gusto ko pasalamat kay Chad Barak, kay Madam Early, siyempre sa Pinoy Boulevard 2.0, sa mga tropang staff natin, kila Brian, kila Neil, kay Jen Salas, kay Kobe Peng, kay Dia, yan, kay Laupan, yan, shoutouts kay Laupan, kay Willie, yan, shoutouts sa inyo, sa mga tropa natin dito. Enjoy natin to. Sa totoo lang guys, na-meet ko to si MZite sa Flip Top, sa Vuelta Balentong. Tapos, so nandun kasi ako pagkatapos ng event, inahanap ko si Sir Arik. Ang haba ng pila kay Sir Arik, isang palikot na gano'n. So, naghihintay talaga ako yung mga bouncer. Ako, wala talaga akong ibang hangad ko din makapagpa-picture kay Sir Arik kasi gusto ko talagang makita na sumusuporta ako sa kanya kahit hindi niya man ako kilala. So, makita na meron kami picture dalawa at ma-post ko man lang yun sa page natin. Ganun pa man guys, nakita ko si MZite lumabas. Tapos marami nagpa-picture sa si MZite yun na. Sabi ko, nagdadalawang isip ako na magpa-picture kasi baka maangasin sa akin, baka masama yung tingin sa akin, baka ma-disappoint siya. Hindi ko alam kung anong inisip ko pero kung yun yung mga tumatakbo sa isip ko pero binura ko siya kasi sabi ko gusto ko rin makilala si MZite makamayan at gusto ko ma-appreciate niya na nandito ako sumusuporta sa kanya at ganun pa man sa prediction ko alam ko na siya yung mananalo eh. So after nun maraming nagpa-picture sa kanya paglabas niya tapos may security guard siguro isang linya lang naman yung mga merong pang 5 na kasi kakalabas niya lang so may 5 nagpa-picture tapos may security guard doon sinasabi niya ay wag na po kayo magpa-picture kasi uwi na daw si MZite sabing ganun. Tapos pumunta lang
ako sa gilid, pero may nagpa-picture pa rin, sabi ni M-Site, hayaan nyo lang. So, napakabuting tao din. Tapos tapos na picture niya, pumasok ako. Tapos nagulat si M-Site, ikaw pa siya, no? Si Brad Pro, sabi ko, ako nga. Sabi niya, kanina ka pa dumating sa hindi dadating ko lang mga nakarang araw. Tapos, M-Site, sabi ko sa kanya, straight to, hindi ko na tapos yung sinasabi ko kasi sabi ko sa kanya, M-Site, pasensya ka sa mga nasabi ko, ako yung nagre-react lang. Sabi niya, hindi, wag mong isipin yun, kasama talaga yun. Doon lalong tumaas yung respeto kay M-Site kasi naiintindihan niya yung plataforma at yung social media at kung paano yun kumikilos. At dahil doon sa idea na yun, mas tumaas yung confidence ko na, okay pala si M-Site bilang isang individual. Hindi lang siya basta edukadong tao pagdating sa larangan ng pakikipagkapwa-tao. Edukado din siya kung paano makisama. So, kung paano niya ako winelcome sa sarili niya, nakapagpa-picture pa kami. Actually, papost ko dito para makita nyo. Nakapagpa-picture pa kami. Tapos, after nun, sabi ko sa kanya, bro, pupunta ako sa sa event ninyo, if ever meron kayong event. Tapos sinabi niya sa akin, meron kami gaganapin na event. Tapos, nung time na yon pumunta ako doon sa liga nila, sa Motos Battle League, which is doon sa mismong Cavite. Hindi na ako nagpa-picture sa kanya doon kasi presensya ko lang para maipakita ko lang na ginagawa ko kung ano yung sinasabi ko. At nandoon ako, sumuporta ako sa kanya. Nandoon din si Casper, nandoon din si Katana. Tapos, yung ibang mga tao doon, even though hindi nila ako nakikilala, hindi naman nila dapat kilalanin pa dahil I'm nobody. Gusto ko lang ipakita kay M-Site na kung ano yung sinabi ko na sumusuporta ako ng buong puso. Kasi, guys, gusto ko malaman ninyo na napakaganda ng pag-welcome sa akin ni M-Site doon. Lumapit siya sa akin, kinamusta niya ako, minake sure niya na okay ako. So, unbelievable. M-Site in his, yung liga niya na Motos Battle League at yung hospitality niya napakaganda. So, para sa akin, hindi ko na feel na parang na-OP ako, hindi ko na naramdaman na hindi ako belong, hindi ko pakiramdam na parang, pakiramdam ko at home ako at nakikita ko na talagang tawag dito, very passionate siya sa ginagawa niya. So, M-Site, saludo sa iyo, M-Site, and I will see you soon. Babalik kami dyan next year. Tuloy tayo. Sa kaliwa ko naman, repping 3 digits, Dunggano, represent ng Davao. Ako nga pala si M-Site, tsaka si Sixth Red. Sa mga kababayan natin ngayon dito. Enjoy na natin to. Okay na mo, uli na. Shoutout kay Sixth Threat, isa sa pinakamahusay na MC na sa tingin ko nakita ko at deserve niya everything na makuha niya ngayon. Tuloy natin. Kapit tayo, guys. Nag-usap na silang dalawa. Mga nasa M-Site. Unang buga, para kay M-Site. Pahinga natin. Walang bibidyo. Salamat, Chad Parak, para sa unang buga. Wala magbibidyo, pa nagbibidyo. Game? Siya nga pala si Sixth Threat. Ang ika-6 sa 8 humpak. Sa kanilang 8, nasa Davao yung 3. Siya, si Terdy, tsaka si Sak. Mga talagang nakakamangha. Kung sino man na matutukan, sigurado na tumba. Bukod sa mga magkakatugma, puta magkakamukha. Huwag ka masyadong mayabang. Baka nakakalimutan mo, dayo ka lang dito. Hindi ikaw ang... Shoutout nga pala kay Diyos. Nakita ko rin pala si Diyos. Sinabi ko rin, nagpasensya na ako. Sabi ko, Diyos, pasensya naman. Sabi ko, hindi ko yung intention. Nagre-react lang ako. Sabi niya, okay lang yun, wala yun. Tapos, very, din pala, magalang din si Diyos. Napakabuting tao din. Shoutout nga pala kay Diyos. Dayo ka lang dito. Hindi ka man laging paborito. Second time ko na sa Taiwan. Papunta ka pa lang. Galing na ako dito. Mars. Kaya ayun sinutubay. Huwag mo akong sagarin, Nay. Baka maranasan mong mamura ng mas malutong pa sa tsipay. Anong ipagyayabang nito? Sa buhay champion? Pre, kilala mo ba kaharap mo? Huwag ka masyadong maangas. Kaya ka lang naman nag-champion kasi nanalo ka sa finals. Pero sa PSP, finalist lang to. Yung tournament, dahil busy ako, tumanggi ako. Napaisip nga ako
Magiging finalist ka kaya kung sumali ako? Kasi nung tinanggihan ko yung mati na mayaman, ang ipinalit, si Madam! Hanep. Pero kung nagkataon, nanalo ako sa round 1, posibleng ako yung kalaban mo sa round 2, yung possibility, ganito kalapit. Kasi kung usapang tournament, puta malagtanos na yung gauntlet. Na kapag tumarget, winter is coming, panic buying, sanay na tong umubos ng bracket. Kasi kung usapang punches, one of the richest. Yung mga linya babakat na parang heat press kahit yung distance lang ay inches. Pangginis yung quickness at yung sakit, madadama miskin ang 6 cents. Kasi kahit third eye mo bulag, hindi ako mag-iiwan ng weakness. Kip, flip top o durugan, isa lang ang sasapitin sa akin sa duelo niyan. Parang time difference, kay Pilipinas o Taiwan, pareho lang. Dumayo na malayo para sa mga kababayan at ako'y masilayan yung muli. Sulitin mo na ilang minutong nakatayo kasi nakahiga ka ng uuwi. Paulan lang to ng bars na walang awa. Hanggang dugo mo ay maglawa. Hindi lang to basta yawa. Malabong pakitaan ko ng awa. Hindi ka titigilan at sa oras na madakma ko ay kawawa. Wala tong tirador ng timog sa tirador ng wawa. Tay, miski isa walang nakuha. Kala mo seryoso no? Tawag ito. Okay. Unang beses ko pa lang daw sa Taiwan. Kala niya yung kanyang igi na lamang. Pasensya na ha, kung hanggang Canada lang ako laging naiimbita. Sa Junior, Putang ina yan. Lakas. may concert ulit kami dun eh. Hayaan mo, pagtapos kitang ibadibag, yung katawan mo, isasama ko sa eroplano, papunta dun gago. Tapos yung bangkay mo, i-display para may pwede akong tapak-tapakan pag nagpe-perform ako sa entablado. Pangalawang beses niya na daw sa Taiwan. Sino may pakialam? Pangalawang beses ko sa Taiwan, pustahan. Hindi niya yun alam. Magpasaya daw ng tao, niwala dyan. Pilat lang ng Taiwanese yung hanap niya. O sige na. Dos for dos champion tryouts, achievements mo plenty, pero bakit hanggang ngayon, 19 pa rin yung likers mo sa FB? Minsan 5, 10, bakit ganyan bro? Nung inad mo nga ako sa Facebook, sabi ko, dami akanto. Pag nag-live, 10 lang yung viewers. Tapos mga naligaw lang na tao. Pag ako nanood doon, tapos sinoutout mo, may hiya pa ako. Ay, ang kulit ng Facebook na ito eh, no? Puki ng ina. Pag yan nahack ng Bombay, lugi pa sila. Ikaw yung public figure na yung public hindi ma-figure kung bakit ka public figure. Para di mo yata alam. Nung binubuk niya tayo ng ticket para pa Taiwan, ito yung sabi ni Madam. 6th Street Business Class. Enzyme, may barko kaya sa araw na yan? Wow. Biruin mo yon, kasama ko sa eroplano mga businessman o kaya artista gagi. Tapos ikaw kasabay mo sa biyahe mga parcel ng Shopee. Pre, nung feeling. Meron yung deep meaning. Kulang na lang ibalot ka ni Ma'am Erling para free shipping. De. Yun yung mga senyales na huwag kang sikat-sikatan dyan, pare, mukha ka lang tanga. Bilang tropa, ako mismo magsasabi, hindi ka nila kilala. Binaan ko na nga sa shipping yung topic, di ka nakadama. Nung sinabi nilang maligayang pagdating, huwag kang papadala. Napakaganda ng atake ni Sixth Street, no. So si M-Site inatake niya yung difference. Parang pagalingan sila umatake ng value eh. Kumbaga yung value ni Sixth Street
parang kinumpara ni M-Site sa kung anong klaseng ano siya, anong klase siyang individual, saan siya galing, ganito ka lang, eto lang ako. Kumbaga, ang ginamit ni M-Site yung bilang comparison ng kakayanan na malasa demonyo si M-Site kaysa kay Sixth Threat. Yun yung ginamit niya, kaya masyadong intense din pakinggan. Pero at the same time, very convincing din yung ginawa ni Sixth Threat kung paano niya ginamit yung value at status niya sa paraan ng very classic na tawag dito na medyo may pagkarealidad yung dating. Kumbaga, ang ginamit na platform mismo ni Sixth Threat ay yung idea ng pagsampa sa mismong Taiwan. Kung ano yung estado niya, kung saan siya nakapag-concert, ano yung ginamit niya na mga reference, yung pagpunta dyan, sa shipping, yung pangalawang beses mo na sa Taiwan. So, kung isipin mo, yung ginamit na idea ni M-Site, yung mas yawa pa ako sa'yo, mas halimaw ako sa'yo, kung pagkukumparahan mo yun, yung idea na yun, parang mahirap din hanapan ng ebidensya yan. Kasi yung sinasabi ni M-Site, parang masalimaw ako sa'yo sa ideyang ganito, sa ideyang ganyan. Parang nagke-create siya ng sarili niyang formula o ebidensya para ma-convince niya tayo na masalimaw siya kay M-Site, ay kay Sixth Threat. Pero yung ginamit naman ni Sixth Threat, parang napakatalino ng pag-aagawa kasi yung ginamit niya mismong ebidensya, yung nag-e-exist na. Ibig sabihin, yung mismong Taiwan, yung laban, yung concert. So sa tingin ko, mas na-convince ako sa ginamit ni Sixth Threat kasi nandiyan, nakikita mo yung ebidensya na baka hindi ka kilala ni ate kasi pangalawang beses mo na pala sa Taiwan. Pangalawa, talagang nagka-Canada na ako, pangalawa ulit. Meron pang susunod. Yung mga ginagamit ni Sixth Threat, merong facts. So, ibig sabihin, nandun pa rin tayo sa idea ng facts, meaning at message. Yung mensahe niya, ang gustong mensahe ni Sixth Threat, na parang, yung mensahe ko sa'yo, na mas mataas yung status ko sa'yo, kasi yung mga na-achieve ko is greater than sa na-achieve mo. Kasi pang Taiwan ka lang, 2 beses ka pa lang sa Taiwan. Pero ako nakapag-Canada na ako, which is Western yun. So, dollar yung usapan. Tapos yung kay M-Site, tapos yung facts naman doon, which is totoo, nakapag-Canada na nga siya. Tapos, yung mga bagay na yun, talagang nandoon nakapalibot sa idea niya. So sa tingin ko, nakuha lang ng Sixth Threat yung first round kasi mas convincing at yung mga ginamit niyang reference, abot kamay natin at makikita natin. So big props pa rin kay M-Site kasi sa tingin ko, kung hindi si Sixth Threat ang kalaban niya at ibang angle yung ginamit ni Sixth Threat, makuha ni M-Site yung first round na yun. Tuloy natin. Pakayabang naman ni Hubert Floyd. Pinagbar ko daw ako. China Airlines, bitch! Panginan to. Business class. Ulul, nakita ko maigay mo sa aeroplano, nakaganto. Hindi ka nga makatambay kasi ang laki nung katabi mo. Sa mukha mo bakas na galit, Chong. Ang yabang mo, sa upuan daw, pwedeng humiga. Natural! Boarding gate yun! Sa boarding gate ka pa lang, may mga natutulog nga dun eh. Totoo. 19 daw likers ko sa FB. Bagong Facebook nga eh. Kaya kita inad. Dinisable ni Mark Zuckerberg. Kaya yung angle mo ay fake news. Eto rito, meron akong almost 300,000 subscribers at followers. Ikaw nga, wala pang 200,000 followers mo sa Facebook. Numbers pa lang yan. Hindi mo na kailangang ma-confuse. Huwag na nating isama yung monthly stream sa music at huwag na nating pag-usapan yung views. Palagi ka na-invite sa Canada? Congrats! Saludo sa pagpapalaganap ng hip-hop sa ibang bansa o kahit sa ibang liga, bro. Pero sa oras na hindi ka na nila inimbita, isa lang ibig sabihin yan, na-approve na yung visa ko. Wow. Ako guys, ma-share ko lang to. Hopefully, wag kayong magalit sa akin, wag kayong mainis. Wag nyo nang tingnan kung hindi maganda, kung tama o mali yung sinasabi ko. Tignan nyo lang, suriin nyo lang kung may sense. Sa totoo lang, mas napapaboran ako sa idea ng Donggalo, sa idea ng Tagalog rap, at dapat suportahan yung idea na yan. Kasi kung ako ang tatanungin ninyo guys, hanggat maaari, wag nyo i-promote na yung hip-hop. I'll be honest guys, kasi kung talagang mga Pilipino kayo, tapos nandito kayo sa Amerika, let's say, sabihin natin si Bugoy na Koy-Koy,
o let's say yung ibang mga artist na hopefully sana, for example si M-Site, hopefully panalangan ko makapunta rito siya sa Amerika, magstay siya rito for a couple of years. Probably 5 years or 10 years. O kahit si Bata sigurado nandito na rin yan sa Amerika. Si Delo nandito yan eh. Sa may ano lang siya, si Hambog, 'di ba? Never kong narinig sa kanya ngayon mga hip hop na ganyan, but ito, I'm just gonna be honest with you guys, and hopefully tanungin ninyo yung mga artist na nandito sa Amerika at i-confirm ninyo, 'di ba? Sa totoo lang guys, bilang isang artist sa Amerika, pag nagpe-perform ako dati way back probably 5-6 years ago, kasi meron din ako manager dito. Itim din yung manager ko eh. Sa Elite Presents kami. And every time nagpe-perform ako, may mga itim, mga African American na hindi ako gusto. Hindi gusto ang mga Asian, hindi gusto yung mga Pilipino na nagde-dress na parang egoy, pumoporma na parang egoy, nagsasalita na parang egoy, tapos nagra-rap o sumasayaw na ng hip-hop. Kasi in reality guys, yung mga itim isa yan sa pinaka-racist na lahi dito sa Amerika. At ang tingin nila sa hip-hop, produkto nila at pagmamayari nila. At sino man ang gumagaya sa kanila, ang tingin nila doon sa mga taong yan magnanakaw. At ang tingin nila sa atin, guys, magnanakaw. Magnanakaw ng kultura. Diba? Si Eminem nga hindi nakaano diyan eh, hindi nakaporma. Kaya ang sabi ni Eminem, guess lang ako dito. Imagine niyo yan, guys. Kahit sabihin pa ni 50 Cent na ang hip-hop it's a black music, now it's, you know, it's a worldwide, still napakasakit na sasabihan ka ng mga itim na magnanakaw ka lang, 'di ba? Na hindi mo yung kultura. Kung hindi lang ganito yung katawan ko, na fit ako o basta maliit lang ako o kaya payat, binubuli na ako guys eh. Pero every time nag-show ako talaga, ganito yung katawan ko, hindi nila ako mabuli kasi papalag talaga ako guys. Kung makulit sila, makulit din ako eh, di sabayan na lang, 'di ba? Yun lang naman yun eh. Kaya makita mo rito, kahit sa trunk ko, sa kotse ko, kahit sa sarili ko, minsan nagdadala talaga ako. Kailangan magdala ng bakal. Kasi hindi mo talaga alam guys, kasi yung mga tao na yan, they will fight you in packs. May packs sila guys. May packs, ibig sabihin, grupo sila. Atakihin ka nila, bubulihin ka nila, bububugin ka nila. Grupo, hindi sila lumalaban ng parehas. Ganyan sila guys. Nagpapatayan sila nga nagpapatayan eh. Hindi sila marunong magsulat, pili lang sa kanilang marunong magsulat at marunong magbasa, hindi sila makagraduate. Hirap sila kasi mababalakas yung IQ nila eh. Karamihan kasi sa idea ng mga itim talaga, ano sila, very emotional sila. So nagpa-function lang sila base sa emotional feelings nila. Mahirap sila sa intellectual. At ang hirap nito i-explain sa inyo guys, kasi baka isipin niyo nagmamagaling ako. Hindi ganoon guys. Kasi kailangan nyo talaga din mag-research. At ako nasasaktan ako pag sinasabi ng mga na sobra kung ang mga Pilipino mag-glorify ng hip-hop, na akala ninyo pag-aari nyo talaga. Kaya minsan totoo rin sinabi ni Francis Magalonan na kailangan mong aralin. Pero at the end of the day, parang mas gugustuhin ko nang suportahan yung Tagalog rap kaysa naman sa hip-hop. Kasi guys, in reality, kung nandito lang kayo sa Amerika, at I'm pretty sure kahit si Sir Arik alam yan. Kasi kung pumupunta rito si Sir Arik sa Amerika, alam niya kasi ilang beses din ako na ganyan guys eh. Pag nag-show ako, walang nanonood minsan, nagbababaan sila. Tapos pag bumaba ako ng stage, parang binubuli ako. You're just a fucking ching, gaganon sila, you know. You can't fucking rap, you can't even sing, don't fucking rap, you know. It's not your culture, you know, you know what I'm saying? Parang ganon sila mag-react sa akin talaga, na parang nakakaliit ng pagkatao, na parang hindi ko ninanakaw yan. Kumbaga, it's American made. Dito yan ginawa sa America, regardless kung anong race. Ginawa yan dito sa America, it's American made. Pero hindi nila yun nakikita. Kasi ang tingin nila, pag-aari nila yun. Pero in reality, nung black party nila, hindi naman talaga puro itim doon eh. May mga Vietnamese doon, may mga Filipino doon, may konting white, may mga Puerto Rican doon. Pero hindi nila yun naiintindihan talaga. Ang alam nila, pag-aari nila yun. Diba? Kasi kahit sa mga DJ guys, hindi naman sila nag-invento ng sarili nilang beat. Walang beat na gano'n. Wala ka nakita ng mga tribo ng Africa na dinadala sa mga club para mag-perform ng mga walang gano'n eh. Ang ginagamit nila European music, Italian at European music, 'di ba? Tandaan niyo, pinagmi-mix nila 'yan para ma-create sila ng modernong music. At hindi nila rin 'yung pag-aari. Ang turntables guys, ang unang-unang DJ si Jimmy Savile. Puti, white people, 'di ba? Ang kahit naman yung ano si I don't know, si Graham Bell yata yung nag-invento din ng DJ, yung
phony blocks or something like that. I-search nyo lang guys. Kasi sa totoo lang, mas gugustuhin kong supportahan yung Tagalog rap. Dapat nga gumawa kayo ng sarili nyong brand eh. Dapat hindi na Tagalog rap or hip hop, kahit balagtasan na. Dati kasi gumawa rin ako niyan nung college ako eh. Baragtasan. Kasi para siyang debate, 'di ba? Pero baragan siya talaga. Tapos sinubukan kong i-open ulit yung dito sa Amerika, pero ang hirap maghanap ng mga tao na willing na gumawa ng ganong klase ng bagay. To the point na nakaka-disappoint at nakakawala ng enerhiya. Ang hirap siyang gawin kasi walang sumusuporta sa iyo. So, yun lang yung gusto kong sabihin, guys, na hopefully maintindihan yung sinasabi ko at hindi ko sinasabi na mawalan kayo ng ma-disappoint kayo sa akin na parang kung ano lang sinasabi ko, akala nyo nagsisinungaling ako. Guys, until maranasan ninyo kung ano yung sinasabi ko, doon nyo lang ako maiintindihan. Kasi maraming mga Asian dito at mapapansin nyo yan kahit hindi lang ako, kahit mga puti nakakaranas yan. So, we're still trying, kasi parang yung iba, parang wag ka nalang makinig sa iba. Gawin mo lang kung ano yung gusto mo. Oo, gawin mo lang yung gusto mo, pero meron ka pa rin moralidad. Ayaw mong nasasabihan ka magnanakaw. Ayaw mong nasasabihan ka na hindi naman sa iyo ang kultura, di ba? Ayaw mong nasasabihan ka na ba't gumagaya ka, di ba? And in reality, guys, bago pa magkaroon ng hip-hop, may balagtasan na tayo, guys. But hindi natin payabungin yung pag-aari natin na balagtasan. Kasi ang kinaibahan lang nun, guys, madebate na talaga tayo. Etong spoken words na to, nakalapat lang sa mismong musika. At kaya rin natin gawin yan, guys. So, kung hindi lang balagtasan na lang, kasi may bayani naman tayong balagtas. 'Di ba? Poetic. Oh. Nandiyan na yan, may balagtasan na tayo. Bakit hindi na lang natin yun yung gamitin natin? At ako mismo bilang isang individual, nagsusulong ng mga ganong klase ng plataforma at idea na sana mapuntahan ninyo yun kasi gusto kong maniwala kayo sa sarili ninyo, sa sarili ninyong lahi. Bilang isang Pilipino, gusto kong magkaroon kayo ng sariling inyo. Magpaka-Pilipino kayo. Mahalin ninyo yung nation ninyo, mahalin ninyo yung ginagawa ninyo. Ako nasasaktan din ako kahit minsan, hindi nyo lang ito napapansin. Pero kahit ako, parang nasasaktan ako kahit dahil parang pare-pareho tayo, nandun tayo nakikisiksik tayo sa hip-hop. Oo, hip-hop, malawak talaga yan eh. Pero ba't kailangan natin makisiksik kung kaya natin gumawa ng sariling atin? Diba? Sabi niya, balagtasan, hindi to hip-hop, balagtasan na to. Para sa tawag dito, in honor to Francisco Balagtas, di ba? Kasi may balagtasan na tayo, guys. Bago pa magkaroon ng hip-hop, meron na tayong balagtasan, guys. Isipin niyo yan. Kung kaya ko lang ibalik, kung hindi lang Nokia 3310 yung cellphone ko nung college ako, makikita rin nyo meron ng baragtasan dati. Tapos dinala ko pa dito sa Amerika, sinabi ko sa mga reaction video ko, gusto kong gumawa ng isa pang balagtasan, kaya lang hindi. Ang hirap maghanap ng tao na willing na gawin yun, guys. And hopefully, maintindihan yung gusto kong sabihin. At ako, pag dumating na sa idea na parang sobrang pagmamahal ninyo sa ginagawa nyo, tapos ang forma ninyo, mala hip-hop kayo, tapos dumating kayo rito sa Amerika, tapos babastusin lang kayo. Why you dressing like that? Ano ka ba? Tapos yung mga sobrang kumakapromote ng gang nila na akala mo talaga galing dito sa Amerika, guys, mapapahiya talaga kayo. Kasi kahit ikaw, wala kang ginagawang masama, you're repping your hood, nagpapaka-gangster ka, nagpapaka-Bloods and Crips ka. Pero pag nakita ka ng totoong Bloods and Crips, sabihin sa'yo, you're not a Crip. You're just a chink. Pag pinaglalait ka na, pinaglalait yung lahi mo, kung sino ka man, mapapahiya ka. Bilang ikaw, bilang individual, mahihiya ka. Kasi alam mo na wala kang, tandaan niyo palagi, ignorance, is not an excuse. Kasi magiging ignorante ka. Kasi pakiramdam mo hindi ka talaga bilong dahil hindi ka itim, 'di ba? Yun. Huwag tayong magpumilit na hindi tayo dahil hindi tayo tanggap sa hip-hop na hinihingi ninyo. At iyon yung katotohanan dun, guys. At ang hirap nito para saan sabihin, pero wala magsasabi sa inyo nun eh. Wala. Kailangan yun manggaling sa isang individual na may lakas ng loob para basagin yung moralidad ninyo na paniniwala ninyo. Dahil walang gagawa nun. 'Di ba? Dahil ang tingin niyo sa isang katulad ko, naninira lang, na parang kung ano lang sinasabi, nagmamarunog, nagmamatalino, na parang galit. Guys, until maranasan ninyo yung nararanasan ko at ibang mga artist at Pilipino dito sa Amerika na nakakaranas ng gano'n at naiinsulto, binabastos dahil sa pagre-rap ng hip-hop na yan. Kaya nga minsan, di na namin sinasabi na hip-hop eh. Parang wala lang, spoken words na lang yan. Ako guys, modern music, R&B, yan na lang talaga. Kasi ang hirap magsalita, guys. Until
maranasan ninyo, doon lang magbabago yung pananaw niyo sa buhay niyo. Na dapat siguro kailangan natin na magkaroon ng sariling atin. Kasi kailangan natin magkaroon ng sariling atin, yun lang talaga, guys. Tuloy natin. Sorry, guys, ha. Alam nyo ba na si Clover Floyd ay may bagong hobby? At yun ay ang mag-boxing kasama si Zack. At least alam nyo na. Out of respect to M-side, sorry sa nakat ko yung rounds mo. Tuloy natin. Puta, hindi pa nagsisimula yung kasparing mo, tagilid na yung paa. Gago. Mga makatang sporty. Yan ay bihira nyo nang mahanap. Sa kanila lang kayo makakakita ng mga healthy living na bumabata. Nakakagulat pa yung mga yan. Nung minsan bigla akong narinig, akala ko magbabalibol kasi nagtatanong sino daw magsaserve. Tapos minsan swimming sa tabing dagat. Si Clover Floyd kasama. Mag-iihaw pa yan ng bangus. Pagtapos isang oras, yung bangus buo pa. Pero yung oil, wala na. Ang lalakas ng amats. Parang hindi napapagod. Trip niyan, rumonta magdamag, tas magpapauwi ng mga tanong. Mga habol ng aso. Mga utang sa tindahan. Marlboro Green, tsaka Red Horse din. Tas pagbitin sa amats, biglang uutang ng gin, pulutan, Lemon Square. Balita ko. Pagdating mo pa lang daw dito, puro ka ng pag-aamok. Nag-i-skandalo sa 7-Eleven ng Taiwan, naghahanap ng baka colt. Yan, baka colt mo. Okay. Baka colt? 7-Eleven? Ang ina mo, walang ganun. Anong kala mo, ikaw lang marunong mag-joke? O, dali ka ngayon. Speaking of stores, alam niyo ba maraming mga outlets at stores dito? Nike, Puma, marami, di ba? Nalibot ko sa paggagala. Sakto, mababait yung mga staff ng Pinoy Boulevard. Gusto mo, pasama ka. Madam, yung Nike store, yung pare mo, pwede siya doon para makapili na maayos. At may bilin lang ako, please lang, wag na wag niyo siyang hayaang tumambay sa harap ng mga running na sapatos. Ito naman, andito ka na sa Taiwan, ang dami ng pamorma dyan. Imbis pang basketball bilhin mo, try mo naman mag-Jordan 1. Sa Facebook. Mo, sige, mag-ululan tayo. Total tong pagkakataon na to, paminsan-minsan. Pag hinak daw ng fake Arabo yung Facebook ko, lugi daw sila. Grabe ka naman, insan. Pag ako hinak ng Facebook mo, papalitan ko yan ng pangalan. Hindi mo ako mapipigilan. From Clover Floyd Kagampang, gagawin ko yung Bisayan ng bibimbang. Makaramdam ko nag-freestyle lang siya nung M-side. Okay. Tayo, 200k lang daw, alas 200k lang daw yung page ko sa Facebook. Malamang nahack yung una kong page eh. Na dapat, alam mo yun, mga 500k na, nang di nag-vlog ha. Kaya huwag kang sobrang proud. At saka, paano ka maa-approve ng visa sa Canada? Eh, pinakamalupit mong English, there's one name, you can. Yabang eh. Usapang boxing eh, yabang neto. Sige, kahit tawagin mo yung kilala mong pinakamalupit na boksingero. Anong gagawin ng jab-jab nyo kung babariling ko lang kayo pareho? Ang inang yan. Ano ba sabi nito? Ano ba sabi nito, Nikki? Drugs. Tama ako the drugs. Alam mo pare, proud ako kahit walang shabu, nagawa kong magkampiyon. Kaya isipin mo na lang yun. Paano pa kaya kung nagsasabo ako? Malamang lahat kayo dito, pinagsasabay ko na ngayon. Yabang eh, no? Ayan. Sino Bisaya dito? Kinwestiyon siya nung kalaban niyang si Zenlook sa pagkiklaim niya ng Bisaya. Ito'y sagot niyo. Pagiging Bisaya ako nasa dugo, wala sa salita, pagkat hindi ako lumaki sa Bisaya. Hindi ka lumaki sa Bisaya? So, hindi na naman na ikaw Bisaya na ngayon. Para yung Bisaya, ethnicity ha. Dapat sinabi mo, lumaki sa Kabisayaan. Tangi ka. Ako nga, Bisaya ako, pero marunong ako magsalita ng Manila.
Nakakainis. Akin, Madam Evelyn, gusto ko tuloy itanong, di ko matiis. Ilang taon na kayo dito sa Taiwan? 2 dekada. So, at dito ka na lumaki sa Taiwanese. Ano lang yan? Panggap na Bisaya, sablay pa mag-English. Yun na, one name you can found, quotable speech, flip-top stuff. Alam niyo naman. Alam ko naman pare, na di mo nakasanayan, oo. Hindi nakakatalino yung lingwahe, pero yung sayo nakakabobo. I mean, but I don't mean to insult ya. I was meaning to let you see the whole structure. See, I was blessed with 3 languages, and that speaks about culture. Ain't no judge in this battle, but that's 3 L's for ya. O, tingnan mo. Sinampulan lang, tulala naman, no. O sige, para pantay, Taiwanese, Taiwanese, Sample! Wen Xiong Ha. Yin Shao Qi, Lai Chao Tse Li. Diba? Zhou Chu Yong, Xi Xi, Ni Chai Xin. O, kupal no? Takilang, ano mag-airport? Hindi, joke lang. Nabasa ko lang sa airport. Sa tingin ko, nakuha na naman na 6th threat yung second round kasi sa tingin ko mas effective yung ginawa niya. Although maganda yung ginawa ni M-Side, sa tingin ko nag-freestyle lang siya sa bandang dulo. So I think mas bold, mas creative yung ginawa ni 6th threat. So sa tingin ko mas naalala lang siya ng much better. Tuloy natin. Pakiramdam ko promo battle lang to kasi hindi naman parang naghanda si M-Side dito. Puro siya. Pansin ko kasi kay M-Side, pag hindi niya siniseryoso yung laban, mas marami siyang rebat. Kasi pag proud siya sa linya niya, hindi siya nagre-rebat talaga eh. Kasi proud siya doon eh. Pero pag marami siyang rebat, napansin ko, hindi niya siniseryoso yung laban. Kasi para mas maraming rebat, tas konti lang yung written niya. Okay? Tinupo na ba? Yung mga pamisan-misang pagkakamali ko sa grammar na itong gago. Ayos lang, pero ito lang sigurado. Kung hindi ka magkakamali, hindi ka mag-i-improve bilang tao. Begging Bisaya. Sino ulit mga Bisaya dyan? Lolo ko, Bakay. Nanay ko, Sogod, Southern Leyte. Asawa ko, Dabaway niya. Kababayan mo, Dabaway niya. Pag kinaapi yung Bisaya sa batin, galit kayo. Tapos pag nire-represent, galit pa rin kayo. You know what? Stack shot mula kay M-Side. So, kasi parang napunan niya. Kasi, hilig kasi din talaga na, I'm just gonna be honest guys, pero hilig ng mga Bisaya na i-separate yung sarili nila sa mga Tagalog. Pero, sa totoo lang din kasi kasalanan din ng mga taga Manila kasi ginagamit kasi yung idea ng salitang Bisaya o Bisakol ka sa idea ng ignorance. Kasi karamihan ng mga Bisaya, may pagka-ignorante sila sa batas ng Manila. Kasi yung karamihan ng mga batas na meron sa Manila ay hindi applicable sa Kabisayaan. Which is understandable kasi wala namang masyado din pwedeng i-apply doon. Kasi karamihan doon parang meron silang mayor o kaya gobernador, tapos parang mga barangay tapos hindi naman din wala naman masyadong traffic lights doon, hindi naman masyadong nabibigyan ng pedestrian doon. So parang nandun sila sa idea na parang pakiramdaman yung idea na yun. So sa tingin ko when it comes to sa idea ng karapatang pangtao, idea ng rules and regulations sa batas sa batas ng kalsada o ng bawat sektor o sangay ng lipunan na yan sa society, mas buo, mas bold, mas structured yung sa Manila, you know. At sa tingin ko yung Davao, dahil maganda yung panunukala doon, sa tingin ko nakapag-adjust na sila sa idea ng Manila. Ganon din ang Cebu. But I'm not sure sa ibang mga sa ibang sektor ng Kabisayaan. Tulad ng Mindanao, puta sa Mindanao, very di ko alam, but proud na proud yung mga Mindanao dyan sa kanila na parang proud sila na pumapatay sila. Saan ka makakita dyan mga taga Mindanao na mga kapitan nagpapatayan pag hindi binoboto, di ba? Tapos yung mga Islamist dyan na parang hino-hold up yung mga dumadaan na mga bus,
hindi ko nagugustuhan yan guys eh. Huwag niyo akong itanong, huwag niyo tanongin kung saan ako nakuha yung impormasyon. Meron tayo talagang impormasyon na pinagkukunan, di ba? Kasi alam ko yan. Alam ko yung mga ganyan eh. Yung mga pinagkukunan natin ng impormasyon, legit yan. Galing pang Mindanao, di ba? Kaya hindi sa pag-ano guys, may mga tao dyan na parang natatakot din magbiyahe dahil hindi mo alam, haharangan yung bus ninyo, haharangan yung sinasakyan ninyo, tapos pag hindi ka Muslim or something, anuhin ka, diba? May mga ganun guys, at hindi natin yun, hopefully hindi natin tinotolerate yung mga bagay na yun. Tandaan ninyo palagi, may mga tao din doon na basta-basta pinapatay pag hindi sumusuporta. Yan talaga wala tayong magagawa eh, diba? Tuloy natin guys. Sorry, ayoko na lang magsalita dahil masyado ring madungis at madumi kasi ayokong isipin ninyo na parang wala akong alam. Hindi, may alam ako. Kaya kahit yung sa lugar ninyo tahimik, hindi mo mapagkakailan na merong talagang lugar, hindi man yung lugar ninyo, merong lugar sa Mindanao na gano'n. Hindi ko nilalahat pero meron. At, dahil yung mga nakakausap natin, doon din talaga nakatira. At sila yung mga nagsusumbong, nagsasabi at humihingi ng mga payo kung paano malalampasan yung mga ganong klase ng mga pagsubok. At kaya alam natin yung mga impormasyon na ganyan. At importante na malaman natin yung mga impormasyon na yan para yung ibang Pilipino, hindi man taga Mindanao, taga Luzon o taga Bisaya, magkaroon sila ng alam sa kung anong nangyayari sa kapwa nila Pilipino sa bansang Pilipinas. Tuloy natin. Speaking Bisaya, ako, never kong itatanggi o ikakahiya na Bisaya ako. Tandaan mo palagi ito. Hindi man ako lumaki sa Kabisayaan, at least proud ako sa roots ng lahi ko. So, perfect ka pala. Tama ka rin. Yung Taiwanese tao yun, yung language, Mandarin. Sa airport yun eh. Sa airport, labas agad. Kaya magbasa-basa. Yan. Kasi kung 2,000, kahit naman hindi ito sa Taiwan ganapin, hindi mo ito maiiwasan. Magkukrus ang landas natin, hindi mo ako palaging maiilagan. Kasi real talk, si Enigma mismo naghamon. Sa tagal ng kumpirmasyon, nainit-nakot na bagot. Sa paglipas ng panahon, baka ayoko nang bumatil. Ang natatangi mong palusot. Sakto, makakapagtago ka dito gamit yung passport mo na pasok. Na kesyo, ninakaw to kay Enigma ng OFW na pagod. Well, wag mo nang i-justify. Ginawa mo rin ito kay Mot. Ninakaw nga ba to ng Taiwan sa flip top o ikaw mismo nag-alok? Kasi si Enigma nagtanim, si Chad Karak lang nakinapang. Sa kakaiwas mo mamen, napunta pa tayo ng ibang bayan. E magsisisihin ng mga kababayan, sobrang asikaso ni hindi tayo pinahirapan. Magsisisihin ng kababayan, sobrang asikaso ni hindi tayo pinahirapan. Kung san-san pa nakarating, kaya nga Taiwan tour na kinailangan. Tapos, magyayabang na kesyo siya bang magbubuhat sa battle? Eh basta flip-top din natin gawin, yung kahulugan mo, subukan natin. Official din kitang hinahamon sa bagay na pinagdamot mo nga rin. Pagtapos nito, barbecue sa kaya, magpumusan tayo ng kanin. Pero kidding aside, sa harap ng mga tao at kliyente, linawin natin yung malabo. Yan ang hangarin. Kung gusto mong manalo, huwag kang makampante. Kung gusto mong matalo, lumabang ka sa akin. Pakita nyo kung gaano kayo katalas at malikhain sa mga angle. Yayain mo si Mok sa susunod na ahon, tayo naman mag-three-way battle. At bago matapos to, maraming salamat. Madam Early Shaw, Pinoy Boulevard, Chad Parak, sa inyo lahat. At ako inyong na-invite. Sa mga kababayan na pumunta, maraming salamat. Ano ba ramdam? Di ba ikaw pa rin mag-enjoy? O hindi pa nasagad, at least nakakita kayo ng God na na-crucify. Itong DDS at Durugan Dos nagsumisay. Dahil ikaw yung nauna, di na ako magre-rebat para fair din sa'yo, pre.
At bilang tropa, bibigyan kita ng isang round na kahit paano seryoso ng konti. Game? So promo lang pala tong laban. Ay, promo. Ibig sabihin walang talo, di ba? Sa simpleng poster lang na may pangalan mo sa pangalan ko, dun palang panalo ka na. Ginawa na lang nilang promo. Paano? Supot pa yung dalanan. Walang katunog-tunog yung pangalan. Hanggang promo na lang daw pagkat di ka promote yung kalaban. Kaya nga kailangan niyang iyabang, 2x2, tryouts, isa buhay. Kaya na, di ba sabi niya? Sobrang bothered si brother. Kasi kung tatanggalin natin yung ating mga title, ikaw lang yung di na magmamatter. Tangina. Pero sige, ikaw na super, duper, ultra, mega, battle rapper. Tandaan mo, nilalabas lang yung titulo pag napagkakamalan kang squat, ew. Wala ko sinabi squatter, ha? Isa ako sa most decorated na kampiyon. Lahat ng tao alam to. O hindi mo alam yung decorated, basta lahat ng tao alam to. Hindi na para ipangalandakan yung titulo, walang nagdududa sa kinatatayuan ko. Sabi mo kay Quickly, dahil sa kanya, nasa baba ka ng poster. Mali ka na, mali yata ng sentiment. Kasi kung may pangalan ka, di ka dapat nagde-descend. Di ka dapat nagde-descend. Ako nung kalaban ko si saka si yung aking hatak evident. Kahit lower tier, nadadala kong main event. Pasalamat ka sa Quickly, binuhay ka pa nga. Bulagta ka nga sa creep dito sa tunay pa kaya. Madalas pa yung pa-cute sa mga vids. Ano ka, rapper na nagtitinder? Kala mo talaga chicks? Sige nga, sample ng pagpipinger. Gumaganto pa yan sa mga clips. Di ka nagkikringe, sir? Ganto din hand sign ko sa clips, kaya delikado pag natitrigger. O ano na, boss Chad Parak? Usapan, isang round na seryoso kahit paano. O para sa'yo, ito'y buhay na mano. Biruin mo yung parak pa yung tumawag para lang sa tirador ka ipatrabaho. Pero salamat sa mga pumunta. Suporta ninyo grabe. Kay Madam Erlene, kay Chad Parak, at sa buong Pinoy Boulevard. Mabuhay kayo palagi. Si M-Site, isa po sa dapat yung hangaan. Salamat sa iyo pare. Salamat di ka ng damay, pamilya, at saka huwag ka naman bababae. Sa tingin ko, maganda, iba talaga yung sulatan ni Sixth Street kay M-Site. I mean, si M-Site is a top tier, battle MC, pero sa sulatan talaga, very intricate at very creative yung ginagawa ni Sixth Street. Even though very intense yung ginagawa ni M-Site, sa tingin ko nakuha ni... Sino ba kumuha ng style niya? Pakiramdam ko nakuha ni Raffian yung style niya kay M-Site. Kasi pakiramdam ko ganoon si Raffian. Even though may binago lang siya ng konti. Ngayon nare-realize ko na parang nakuha ni Raffian yung style niya kay M-Site. But other than that, magaling talaga si M-Site, but sa maliit na rounds sa tingin ko nakuha ni Sixth Street kasi maganda talaga yung format ng lyrical niya, ng pagsusulat niya. Ang ganda ng kumbaga kung paano niya ginagamit yung mga detalye na yon, nagko-connect ng maayos papunta doon sa punchline na yan. Kasi yung kay M-Site very defined, kumbaga eto yung nangyari, ganito yung mangyayari, eto ka. Pero yung kay Sixth Street para siyang Lego. Ang hirap siyang explain. Hopefully, ma-break it down ko kung paano ginagawa ni Sixth Street yung niya. Kasi kailangan ng oras dyan eh. Kailangan ng oras para masuri natin kung paano niya kino-construct. Ang tawag dito kasi parang nire-reverse engineer natin kung paano ginagawa ni Sixth Street yung punchline niya. Yung kay M-Site madaling makuha yung kung paano ginagawa yung punchline niya. Basta makinig lang tayo ng mabuti. Pero kay Sixth Street may mga properties doon na kailangan pa nating suyurin para mailagay natin sa tamang categorization, But ganun pa man guys, hopefully nagustuhan niyo yun. Sa tingin ko nakuha ni Sixth Street yung all 3 rounds, pero sa tingin ko lang din hindi lang masyadong seryoso si M-Site sa laban niya kasi ang dami niyang rebat, Sa tingin ko yung rebat yung nagdala sa kanya para kahit pa paano makatapat siya kay Sixth Street. Pero sa tingin ko kung nagsulat si M-Site hindi siya magre-rebat kasi ganun yung niya personality niya. Kasi napansin ko sa mga laban niya, karamihan ng mga laban niya hindi siya ganun nagre-rebat pag very confident siya sa sulat niya. Ganun pa man guys. Hopefully nagustuhan niyo guys. Bibigyan ko siya ng 10. At shoutout nga pala sa Pasig Laban Dulugan. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like yun. At i-share niyo yung video. At kung meron man kayo violent reaction guys, at kung may nasabi man ako hindi maganda,
habaan niyo yung pasensya niyo, kayo na rin magpasensya. Maraming salamat guys, at galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto gawin sa buhay ninyo, sa pamilya, mga kaibigan niyo, mga tao na paligid sa inyo. At magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala na good for ingat kayo lahat dyan, at kita-kita tayo sa sunod pang video. Peace out.